kasing mga prosecutors noong nasa Quadcom sila at noong dinidinig nila yung probable cause, hindi pala Quadcom, yung committee, Justice Committee, palagi nilang sinasabi, paulit-ulit, bilyon-bilyon daw ang salapi ni Vice President Sara Duterte at ang kanyang asawa na si Attorney Mans Carpio. Unang-una, kinlaro na po yan ng bangko. Sinabi na ng Bank of the Philippine Islands, mga bossing, mali po. Nagkaroon ng computer error. Yung sinasabi nyong 2 bilyon o B, 2 milyon lang po yun. Oy, grabe. Oo, yan. Grabing Nagkamali pagkakamali po yan. ang DPI. At inamin naman, at talaga naman nagkakamali. Paminsan-minsan. Kumbaga ay tao lang. Yes. Pero hindi natin pwedeng sabihing tao lang kasi computer eh. So, computer lang. Hindi, nagkakamali talaga, sir. Hindi Oo. perfect ang computer. Kahit Oo. maliliit na mga depositor, naloloko din sila. Oo, minsan bigla na lang magpapanik ka, nawawala yung deposito mo. Ayun ang nangyayari sa iyo. Anyway, eto ang problema. Ang lakas nilang sumigaw nung akala nila bilyon. Kala nila totoo. Kinorek na milyon, hindi naman nila kinorek ang sarili nila kasi mentally dishonest nga eh. Ayun. Etong iba na nasa House of Representatives Justice Committee. Opo. Yung mga nagsagawa ng mini trial daw na wala naman sa konstitusyon doon sa House of Representatives. Hindi lang mentally dishonest, yung iba, ang papangit pa. Pero wala na tayong magagawa ron eh. Ganun na talaga ang ibinigay sa kanila. Ng tadhana na pagmumuka, ano? Anyway, pangalawa, sabi ni Attorney Paulo Duterte tuloy, ano? Panelo. Panelo! Yes. Nagkamali-mali na ako. Bad comparison. Okay. Hindi naman. Okay Wala naman. naman. Kakampi naman natin pareho yan. Okay. Sige Anyway, po. sabi niya, hindi mo talaga malalaman doon sa kinuhang report ng AMLAC. Kasi, ang tinignan nyo lang doon, yung mga covered transaction. Ayun. Yung 500,000 above, ang sabi niya. So, hindi natin alam kasi, alam nyo, eto po yan eh. Kasi akala ng mga tao, yung report na yon, lahat naka-report. Withdrawal at deposito. Hindi po. Ganito po kasi yan ang naka-report sa AMLAC. Dalawa po yan under the Anti-Money Laundering Act. Covered transaction, automatic po yan. 500,000 pataas. Covered transaction yan. Anong ibig sabihin covered transaction? Whether you like it or not, papasok sa system yan, ire-report yan sa Anti-Money Laundering Council o AMLAC. Okay. Meron namang sinasabing suspicious transaction. Yan ang suspicious transaction report. Opo. Kahit hindi 500,000, let's say 150,000 lamang o 200,000, pero kahina-hinala, di ba? Opo. Ay i-report din po yan. Yan ang discretionary sa bangko. Ang bangko nagdedetermine, kahina-hinala ito, i-report natin sa AMLAC. Yan. Ngayon, pag hindi covered transaction, okay, at hindi suspicious transaction, hindi po nire-report. O let's say, pumasok 600,000. Okay. Parang ako, yung bank account noong Borracho Films. Akala mo, ang laki-laki ng papasok, kita, di ba? Opo. Pero hindi mo alam, ikakalat mo yun. May mga bayarin, halimbawa, pumasok, let's say na lang 1M. Pagkatapos, unti-unti, kukunin mo yun kasi babayaran mo yung director, babayaran mo yung artista, babayaran mo yung post-production, babayaran mo yung mga utang mong renta ng camera. Yung 1 million, hindi mo alam, ang Maliit natira ng na lang paliit. sa'yo, 250,000 Ay, lang. ganon. Oo, akala mo, ang yaman ni Ang Atty. laki-laki Tomasio, pala. kumita ng 1 milyon. Hindi po kita yon. Ayun. Yun po ay pasok.
So, yung 1 million, covered yon. Covered Okay. transaction yon. Opo. Okay. Yan ay ire-report sa AMLAC. Pero, siyempre, maglalabas ako 100,000 para kay Direk. Tatanong ng bangko, Sir, bakit yung pina-fund transfer? Kasi may utang ako sa direktor. Tinatanong ng bangko pag Opo. nagpa-fund transfer ka Tinatanong. kung anong reason. Opo. Ito yung kontrata. Okay. Bakit mo binibigyan itong taong ito, yung RSVP, ng 150,000? Ay, renta po yan sa camera. Yan. Gamit. Sa yung camera truck, yung mga tao. Kasi, siyempre, pag nagpaparenta yung mga camera rental ng camera, hindi naman mag-isa pupunta yung camera. May mga kasama yun. May kasama May rin tao yun. yun. May tao rin yun. Hindi lamang magdadala, ngunit mag-ooperate. Siyempre, kung ikaw may-ari nun, mahal yun eh. Opo. Siyempre, gusto mo yung sarili mong tao nag-ooperate. Oh, dahil Oo. sila ang ano nun eh. Sila nakakaalam may-ari. kung paano yun. Binabayaran din po yun, cargo rin yun ng producer. Ah. So, maglalabas, magkano yan? 150. Ito po yung resibo. Opo. Ito yung invoice ng RSVP. Hindi na suspicious transaction yon kasi justified. Opo. Hindi siya covered kasi below 500,000. Hindi na marereport sa AMLAC. Ayun. Okay? So, sa records ng AMLAC, ang nakita lamang nila, yung 1 million na pumasok. Yung unang bagsak. Kasi covered transaction yon kaya Ayun. nalaman nila. Yung mga lumabas, na siguro 80% ng 1,800,000 ang lumabas Opo. na bayarin, Mm. hindi nila nakita yon kasi hindi suspicious transaction, hindi rin covered transaction kasi yung 800 million, utay-utay yun eh. Opo. Akala lang nila pumasok 1 million. Ayun. Kung baga sa box office, ang tawag po doon, gross. Gross income. Oo. Hindi neto. Oh. Ang neto yung kita mo. Opo. Halimbawa, yung Mama Sapano, pumasok sa amin 15 million. Okay. Hindi pa kita yon, gross pa lang yon. Bakit? Kasi ang gastos doon 33 million. Oo, wala May pa mga iba. bayarin ka pa. Hindi ka pa bawi, wala ka pang kita roon. Ayun. Kaya kung titignan mo, sasabihin nila, oh, may pumasok sa yung 15 million. Bakit hindi ka nagbayad ng tax? Teka muna. Ang tax po ay yung net, yung Opo. kinita mo. Paano ka magbabayad ng income tax kung walang income? Wala. Pumasok 15, lumabas 33. Well, hindi income yon, di ba? Ang tawag doon ay lugi. Takilya, pero nakabawi po kami sa Netflix. So, okay na po. Kumita na ng konti. Tayo naman ay hindi naghahangad ng malaking kita sa pelikula. Ang importante yung Mama Sapano ay naririyan yan at ako ang Borracho Films ang may-ari ng rights niyan for 50 years. Opo. At makabuluhang pelikula yan sapagkat dyan inilalatag yung kabayanihan ng 44 na napatay sa Mama Sapano Sa at staff. yung kapabayaan ng pamahalaan ni Pangulong Aquino. Yan. Yun. Yun po ang importante sa akin, hindi yung kita. Kasi ang mga tao ngayon, ang mentalidad nila laging pera, pera, pera. Oo. Kaya nga nagkakandaloko-loko tayo eh. Oh, di ba? Mm. Mag-ayos ka lang, may pera ka na. Kaya nga, ang sinasabi nitong si Attorney Panelo, bagamat hindi siya kasama Opo. doon sa defense team, ay siya ay abogado ni Vice President Sara Duterte sa mga ilang mga usapin. Opo. At nakita naman po natin kung gaano kahusay nagagampanan ni Attorney Paulo Panelo ang kanyang katungkulan. So, Ayun. yan po. Happy 1,000 live viewers po. Maraming salamat po thank sa you. inyong lahat. Oo. Ayan. Alam nyo, yan ang sinasabi ko kasi, huwag kayo magpapaniwala doon sa ibang mga house prosecutors na kaya ganito, Agad, ganon, oo. nagja-jump to conclusion. Siyempre, ang ginagawa po kasi nitong mga house prosecutors, sad to say, ay yung playbook o yung ginawa nila na nagawa nila dati kay Chief Justice Corona na pinalabas nila ang daming kinita ng tao. Kaya Hindi naman ganon. Labas-pasok eh. Halimbawa, nagpasok ako ng pumasok 500, lumabas 300. Bawas na. Bawas na. Kung 500 ang pumasok, 200 pero na unti-unti. lang. Oo, kung 500 ang pumasok, unti-unti. Oo. Ang nilabas ko, 6 na 100,000. Oo. Di, negative 100 pa yung Negative, cash flow ko, abonado pa. di ba? Hindi po kasi yung report na yon ang accurate na report.